lulugod sa anak na kinalulugdan ng Ama. Tayo po ba ay tumitingin sa katotohanan na si Jesus bilang anak na nagpakita ng halimbawa ng pagiging uliran? Si San Juan Bautista. Si Juan Bautista nagpakita ng kababaang loob sa gitna ng mga pribilehiyo at autoridad. Ay tinutularan din po ba natin? At sa pamamagitan po ng doktrina ng unang sakramento ng simbahan, sana po hindi lamang ang pagpabinyag ang mahalaga, kundi yung transformation mo sa sandaling tinanggap yung binyag, hindi lamang yung bininyagan, kundi yung mga taong naroroon ang magkaroon ng transformation bilang isang tunay na Kristiyano na naglilinis at lumalapit sa Diyos upang makiisa sa Ama, makiisa sa Diyos. Alam nyo, mayroon pa nga itong 5 bagay na tinatanggap o yung bunga ng binyag o nung biyayang nagpapabanal na tinatanggap ng tao, mayroon pa ho ito. Kaya lang sa mga susunod na panahon na natin ito dahil hahaba ang ating pong pagtalakay na napakahalaga dito sa mga sakramento. Okay. Yan po yung paliwanag po ni Brother Ben tungkol dito sa binautismuhan si Jesus. Itong bautismo na kung saan binautismuhan ng Panginoong Jesus sa Galilee na ito, sa Jordan, narating ho ito ng kasama natin si Kuya Bert. Itong sa Jordan na ito, mula sa Galilee, nagpunta ho doon si Kuya Bert nung kailan lamang ho. At nakita ho ni Kuya Bert yun yung mismong lugar kung saan binautismo ng Panginoong Jesus. Alam ko pong si Kuya Bert marami pong mga refleksyon na may pagkakalubo rito para sa ikaliliwanag po natin. Kuya Bert, pakibigyan nga ho ninyo kami ng inyong pananaw rito. Alam mo, Kuya Min, katulad ng sabi mo, kasi itong ilog na Jordan na ito, napakaliit lang. Kumbaga sa parang sapa lang ito. No? Hindi naman gaanong kalaliman kahit nung kalagitnaan nito. Pero tuloy-tuloy ang daloy ng tubig doon. Sa ngayon, siguro nung panahon na yun, medyo malinaw pa. No? Pero ngayon, malinaw-linaw na lang. Malinaw Hindi na masyado talagang purified talaga. Alam mo, katulad nga ng sabi kanina ni Kuya Jo, saka ni Kuya Ben, ang binyag kasi maraming klase. Ang lagi nating alam ay yung binyag na ito, sabi nga ni Kuya Jo, baptism of repentance ito. Itong kay Juan. Pero yung baptism na itinayong sakramento na binabanggit ni Kuya Ben, sa doktrina ng Katoliko, ito yung mismong inutos ng Panginoong Jesus. Okay? At doon ay mayroong pagbabautismong sinabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun ang sinusunod natin. Hindi itong kay Juan Bautista. Sapagkat itong kay Juan Bautista, walang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron pa rin isang bautismong alam natin, ay yung baptism of fire na tinatawag. No? So maraming klaseng bautismo. Sa ating bautismo na sinusunod ng simbahan, ito yung inamend ng ating Panginoon na sinasabi ni Kuya Jo kanina, yung dating pag-utos kay Moises ng Panginoong Diyos Ama ay noong utusan niya na ang lahat ng tao ay ialay sa Diyos, lalo na yung mga lalaki. Sa ika-8 araw, dapat ialay ang lahat ng mga lalaki na sa Diyos upang maging anak ng Diyos. Ito naman ngayon, inamend ng Panginoon yan. Kaya nga, sa ating buhay, kung minsan nakakalungkot, pababautismuhan nila yung anak nila, malaki na dahil kung minsan kulang daw yung kanilang paghahanda. No?
yung paghahanda nila, ito hindi kailangan eh. Aha. Dapat kung talagang tutuusin natin, pagdating pa lamang ng 8 araw siya, ng ating mga anak ay atin ang pabautismuhan upang maging ito'y bayan ng Diyos at maging anak ng Diyos. Ayun. Bakit? Kasi, noong unang panahon ng pag-uutos na nga sa Panginoon, ito'y tanda ng bautismong natin ngayon dahil tayo'y may kasalanang mana. Ayun. Sinasabi nga ng karamihan, bakit kayo nagpapabautismo ng bata pa? Eh wala pa namang kasalanan yan. Kung yun ang kanilang dinadahilan, tanungin natin sila. Sila mismo nagsasabi. At tayong lahat naman alam natin na si Jesus ay walang kasalanan. Bakit siya nagpabautismo? Di ba? Eh bakit ito ang dinadahilan nila? Yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, bakit kayo nagpapabautismo ng bata pa lang? Ang bautismong inuutos ng ating simbahan, ng inang simbahan, ay yung maging anak at bayan ng Diyos ang lahat ng tao. Upang maalis yung kasalanan ng mana na namana natin sa mga una nating mga magulang. Halimbawa, namatay yung anak mo na hindi nababautismohan. Nasa alanganing lugar yan. Kahit walang kasalanan, pero may bahid ng kasalanan dahil sa pagkakasala ng una nating mga magulang. Paano maaalis ito? Kung hindi natin susundin yung inutos ng ating Panginoong Jesus. Kaya pinababautismo ng Panginoong Jesus sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo dahil tayo ngayon ay nasa bagong tipan na tayo. Doon wala na tayo sa lumang tipan na tumutok na may takip. Sabi nga ni San Pablo, may talukbong. Ngayon, wala na tayong talukbong nang dahil sa tayo ay Kristiyano na, dahil nananalig tayo sa 3 persona sa iisang Diyos. Kaya nawala na ang talukbong natin. Ang ating sundin ngayon ang Panginoong Jesus. Hindi na yung lumang tipan. Hindi na yung pinagagawa ng lumang tipan, kundi ito ng kay Jesus. Kaya nga ito sinasabi ni Kuya Ben kanina, ito ang doktrina ng Santa Iglesia. Unang 7 sacrament na itinuro at itinatag ng Panginoon, hindi ng mga pare. Okay? Kung ngayon, makikita naman natin dito yung eksenang nangyari. Si Juan Bautista, katulad ng napaliwanag nila Kuya Ben, ay mayroong authority ibinigay ng Panginoon. Ibinalang ito ng ating Panginoong Jesus. Kahit na siya ay anak ng Diyos, kahit mismong si Juan Bautista ay nagsasabi, hindi man siya dapat ang magbautismo kay Jesus, kundi mismo ang Panginoon ang dapat magbautismo kay Juan Bautista. Subalit, sabi nga natin kanina sa binabasa nating libro, na may kanya-kanyang purpose ang pagsilang natin sa mundo. Si Juan Bautista ay mayroon siyang tungkulin na gagampanan at walang maaaring umagaw sa kanya noon. Itong authority ito ay sa kanya lamang ibinigay. Walang iba. Pero ang binigyan ng authority ng Panginoon nitong bagong henerasyon ngayon ay ang 11 alagad ng Panginoon. Sila ang may karapatan. Hindi lahat ng mga Israelita, hindi lahat ng mga Hudyo ay binigyan ng karapatan. So kung ano lamang ang karapatang ibinigay ng Diyos sa atin, yun lamang ang ating gagampanan. Huwag tayong mang-aagaw ng papel ng may papel. No? So ito ang dapat nating kalagayan. Kaya tayo binubuhay dito sa Panginoon, meron tayong papel. Kung hindi tayo hinirang ng Diyos, tayo'y tagasunod. Kung binigyan tayo ng mga hinirang ng Diyos,
ng kapangyarihan upang mangaral. Doon, magkaroon tayo ng papel na tumulong at mangaral sa ikauunlad ng Panginoon. Pero kung wala